remember that you are not perfect. Sabihin nga po natin, you are not perfect. Alam po ninyo, pinagninilayan ko ito. Sabi ko, pwede ko bang ilagay, remember that nobody is perfect. Pero, ang inilagay ko po, remember that you are not perfect. Alalaon baga, merong impact. Merong bigat. Hindi lang yung katotohanan na, wala namang taong perpekto eh. Hindi lang po yun. Bagkos, ipinapaalala sa atin, hindi ka perpekto. Kaya wala kang karapatang manghusga. Hindi ka perpekto. Kaya wala kang karapatang mangmaliit ng iba. Amen? Hindi ka perpekto. May kasalanan ka rin. Kailangan mong unawain at intindihin ang iba. Amen? Sometimes, my dear friends, ito po yung nakakaligtas sa ating isip. We tend to think that we are above, that we are cut above the rest. Kaya tayo nakakapangmaliit. Anong sabi ng Panginoon? Maaakay ba ng bulag ang kapwa bulag? Hindi. Once and for all, the invitation is to always understand. Once and for all, the invitation is to always think of other people. Consider other people. Intindihin, unawain, mahalin ang ibang tao. Bakit? Sapagkat ipinapaalala sa iyo, katulad mo, hindi sila perpekto. Strive to be like Jesus. Sabi natin, strive to be like Jesus. Totoo yun. O ano ang sabi ng gospel natin? Walang alipin na hihigit sa kanyang guro. Sino ba ang guro? Ito si Jesus. In one of our reflections, kami po ni Monsignor, yung pinagninilayan namin, dapat fully trained ka. Tandaan niyo po yung term, tingnan niyo po ako, tingnan niyo ako, dapat fully trained ka sa guro. Sino ang guro? Si Jesus. Ano bang ginagawa ng guro? Hindi ba laging kabutihan? Amen? Hindi ba laging kabanalan? Amen? Kaya nga po, yun yung dapat nating palaging matandaan. Strive to be like Jesus. Nito pong mga nakaraang taon, meron pong movement. ano yun sabi ko? What would Jesus do? The WWJD movement. What would Jesus do? Sabi natin, what would Jesus do? Medyo lang sa atin, what would Jesus do? Yun pong movement na ito, itinatanong mo sa sarili mo, if Jesus is in this situation, what would Jesus do? Ano kaya gagawin ni Jesus? Halimbawa, may nakita ka na tatawid na matanda. You ask yourself, what would Jesus do? Ano gagawin ni Jesus? Sisipain ba niya? Hindi. Amen? Ano gagawin ni Jesus kapag may nakita siyang tumatawid na matanda? Papatirin ba niya? Hindi. Ano gagawin? Itatawid niya. That's the point. When you strive to be like Jesus, you think like Jesus. You act like Jesus. You feel like Jesus. You must be fully trained to be like Jesus. Be strong and stand firm. Sabihin natin, stand firm. Sabihin natin, be strong. Totoo yun. Ano po sabi ng ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto? Kaya nga, ito yung term, magpakatatag kayo. Kasi walang nasasayang na kasipagan sa Panginoon. I think, my dear friends,
this is a timely reminder to all of us, hey, you need to be strong in faith. Marami po talagang mga problema na magpapahina sa atin. Totoo yun. Marami po talagang mga pagsubok na susubok sa atin. Totoo yun. Pag po siguro tinanong ko kayo kung ano ang mga pagsubok na pinagdaraanan ninyo ngayon, marami kayong masasabi. Sa anak, sa asawa, sa pera, sa biyanan, sa trabaho, marami yan. Sakit, karamdaman, nag-aalaga ng nanay, walang pambayad kuryente, marami yan na pwedeng magpahina sa atin. But the second reading reminds all of us, hey, you need to be strong, you need to stand firm, because help is on the way. Papadala ng Panginoon ang tulong niya sa iyo.